So how close was he to the Vice President? Can you give us an idea? Ang sabi niya, diretso silang nagtatawagan, diretso silang nag-uusap, nagte-text, and may nabasa pa ako sa isang post ng kapatid niya sa Facebook, no, na gusto kong ma-reach yung kapatid is that inaanak daw ni Caramil yung bunsong anak ni Sara, ni BP Sara. So that I would have to verify mismo sa kapatid ni Caramil. Nag-message na rin kung wala pang reply. Ganun ka-close yung relationship nila. To the point na mismong si BP ang nag-uutos sa kanya kung saan magdadala ng pera, kung saan mag-pick up ng pera. So how would you describe him as a witness against the Vice President? How credible is your client? Well, credibility is one thing, no? Siyempre maraming magdududa, sabihin ginagamit ng politiko, sabihin may trade-off sa kaso. Kung ito ipapatawag sa Congress or sa isang hearing, mas marami pa ho tayong maririnig dito mga personal details na hindi pa namin nilalabas yun sa affidavit na yan. Dahil may mga pangalan pang involved na madadamay dyan sa Senado sa iba pang mga issues na nalalaman niya. So limitado pa lang yan, kaya may reservation siya. Na attorney, ito muna, tapos gawa ulit tayo ng panibagong salaysay. What do you mean may madadamay dyan sa Senado? Well, yung last meeting namin on December 8, may mga binanggit pa siya na isang, sabi niya, attorney, sa isang pick up nga ng pera sa Pampanga o Tarlac. Sabi ko, ano yung location na yan? Isang hotel to sa isang subdivision. Napakagandang lugar na to. Pag pick up ko ng Pogo Money, may nakasabay pa akong isang senador. Nandun yung backup vehicle niya. Sigurado ko siya yun, nakita ko siya. Sabi ko, hindi na nakapasok sa affidavit yan, saka na natin banggitin yan pag nag-execute ka ng affidavit mo. Yung senador tumanggap din ng Pogo Money? Yan ang kwento niya? Well, according to him, kasabay daw niya. Kasabay daw niya kumukuha ng pera. And pag tinatanong ko, how sure ka na Pogo Money? Attorney, puro Chinese yung kaharap namin. Alam naman namin ang mga negosyo niyan, puro Pogo. Okay. Give us a sense, no? Although nakalagay ito sa kanyang affidavit, pero basically, paano siya nagde-deliver ng pera di umano kay Vice President Sara Duterte? Paano nga niya nalaman talaga, ano ebidensya niya na Pogo Money yan? Madalas daw is that ang pick up ng pera sa mga Chinese people na alam niyang ang negosyo, Pogo, dahil yung isang Chinese na madalas niyang kausap na hindi mo mahalata ang Chinese kasi Pilipinong magsalita pati itsura, connected kay Michael Yang. And alam naman natin ng mga panahon na yan, talagang malakas ang Pogo, na-legalize nga ang Pogo dati, di ba? So alam niya na mga Pogo yan, the moment na yung pupunta siya sa isang location, alam niya Pogo Money yan. Kung hindi drug money yan, Pogo Money yan, dahil laging nakadikit yung Chinese na yun kay Michael Yang. So sure siya na Pogo Money talaga yung pinipick up niya. So physically siya nagpipick up ng pera tapos siya nagde-deliver sa Vice President? Merong pick up and deliver. Meron namang tatawagan siya at ibibigay na lang yung susi ng kotse at sasabihin sa kanya, ihatid mo sa ganitong address, sa ganitong pamilya. Ibibigay yung kotse na puno ng pera. Ang style daw dyan is that iwan na yung kotse, pati susi. And meron daw silang tagabili ng kotse na second hand, iwan na yun. Kasama na yung kotse. Meron po bang pagkakataon na yung Vice Presidente mismo yung tumanggap o nandun siya nung bigayan ng pera? Nung nag-deliver siya? Merong dyan sa affidavit na ginawa niya na at dalawang instance, yung sa BIOS na nagutos mismo si BP Sara kung saan i-deliver yung pera. Yun ang recollection ko dyan sa salaysay niya. Sige, balikan natin. Ito yung report ng ng politiko base doon sa affidavit ng inyong kliyente. Ito ba yung January 2022? Ito po, January 2022. Allegedly, Sara Duterte personally instructed him through a phone call to retrieve a Honda Civic loaded with cash near a Kislap warehouse and deliver it to a residence in Jordan Plains, Novaliches. Specifically to a house owned by the Santiago family with a green gate inside a gated village. Yes. Okay. Let's talk about evidence, no? How would he prove this? Meron po ba siyang call log o kaya mga text messages? Yung tatlong mobile phone niya kasamang na-seize as evidence doon sa kidnapping case. And in due time, we will request for the forensic examination or retrieval ng mobile phone niya. Kasi according to him, hindi naman daw ginagamit na evidence yun against him in connection with the kidnapping. Last hearing na nga dapat kahapon pero na-cancel daw dahil walang witness. So, sabi niya, attorney, nandyan ang mga registered number ni Sara, nila former President Duterte, at kung sino-sino pa tumatawag sa kanya sa mga text. May mga pictures din yan, attorney, may mga video pa ako dyan. Kailangan lang talaga makuha yung tatlong mobile phone niya
at mabuksan yung laman, and he's willing to ah, to waive yung kanyang rights doon sa forensic examination ng mga mobile phone niya para ma-validate lang yung kwento niya. Yun nga. Kasi ang problema rito, paano pag hindi na-preserve yung evidence na yan? E di, I think ang sabi yari. niya is that merong attempt dati sila Attorney Roque na i-forensic examination yung phone niya pero dininay ng judge. Ang worry nga niya nun, pag nabuksan, baka mabura. So, para hindi pa napo-forensic yung phone niya, at sa forensic examination natin, Christian, kahit naburahin mo yan, naka-preserve pa rin yan, mariretrieve pa rin yan. Mm. Even yung Ano mga ba call yan? logs, yung mga text. Nakakita na ako ng forensic report ng ganyan eh. Sobrang kapal, lahat kuha. Pati mga pictures ng mga sinesend ninyo, pati mga text and calls, mariretrieve lahat yan. Ilang telepono po ito? Yung Tatlo po, meron? tatlo. Tatlo. Okay. 3 phone po yan, 2 Samsung at 1 iPhone. Nasa pangangalaga ng korte ngayon. Yes po, 3 daw po yan. Okay. Kasi delikado yan, no? Baka hindi ma-preserve, di ba? Baka may mangyari sa telepono, edi yari itong kanyang mga akusasyon. Pero bukod dito, meron pa po ba siya ibang mga ebidensya to prove his claim? Kasi mabigat ito, no? Nag-deliver, nag-pick up ng pera galing sa Pogo tsaka sa illegal drugs. Sa ngayon po, yung phone muna ang gusto naming makita, yung mga laman. To confirm, even isa sa mga kwento niya, nakaka-text niya, yung mga tawag sa kanya, to establish connection. Kasi sa ngayon, we have photos of him showing na nagbi-video conference silang dalawa ni BP Sara. Photo na niya na iba't ibang motor na niregalo daw sa kanya, 4 daw yon. At yung kanyang mga connection doon sa mga training na sinasabi niya, sa pagte-training, specialized training, tactical course driving doon sa PSG. Nakuha namin yung mga photo na yan sa Facebook niya. Pero suddenly, nung kahapon, nawala yung Facebook account niya. Hindi namin alam kung sino nagpa-takedown eh. Nawalan bigla. Na-take down na. Yeah, few days ago, bago lumabas tong issue na to, na-open pa namin eh. Marami naman kami na screenshot, pero kahapon nawala na yung Facebook niya. Hindi namin alam kung paano nawala. Tumawag yung pamilya at sinabi na hindi na nila ma-access yung Facebook ng kanilang papa. Okay. Ano ba exactly yung naging trabaho po ni ni Raymond? Ni Ramil dito kay Vice President Sara Duterte? Well, parang How would you lumilitaw, describe it? parang confidential person, tagahatid ng pera, ng information, pick up, intel works. Malawak daw eh, parang confidante, trusted aid, parang gano'n. Pero not necessarily private security na naka-convoy. Malawak eh, maraming utos. Minsan si former president, minsan si BP, kung saan siya ihagis, doon lang siya magtatrabaho. Pero wala siya sa government plantilla. Okay. Pero why would the Vice President trust him? Well, ni-repair siya. Una niya nakilala si former President Duterte. Later on, ipinasa na sa anak kay BP Sara. Nga, bukod doon. Parang para pagkatiwalaan siya ng ganyang kadaming impormasyon. Hindi ko alam. No? Kasi ang sabi niya, he was endorsed by si Roy Logoles, no? The deceased Roy Logoles to President Duterte. At sinabing maasahan niya sa mga intel works. Doon na nagsimula. Marami siya sigurong nagawa para kay former president na nag-decide yung isa na ipasa siya kay Inday Sara. So, meron pa siyang ibang mga sasabihin. Tama po ba? Meron pa ho. Once na siguro pagbalik ko po, ma-interview ulit, magawa namin ng supplemental salaysay niya para ilahad pa niya yung ibang nalalaman niya tungkol dito sa mga pogo money na to. Yung sa drugs po, paano ano yung ebidensya na yung ibang perang ginamit di umano doon sa kampanya ng Vice President galing po sa drug money? Number one, pag sinabi kasi nating ebidensya, we have documentary evidence, we have testimonial, mga forensic evidence. Sa ngayon, meron lang tayo yung kanyang testimonial reduced into an affidavit form. And yung other evidence kung ano man yung mga photos and everything, mga text, nandun sa mobile phone na hindi pa namin nare-retrieve as of now. Pero nga, eventually, he can prove this? Can he prove all of these things? Yes, actually, pag makakausap mo siya, kahit paikot-ikutin mo yung topic nang wala siyang binabasang affidavit, alam niya yung buong kwento eh. Unlike yung sa mga witness, kailangan pambasahin by paragraph. Sa kanya, kahit anong tanong mo, from paragraph 1 to 20, balik-balik tarin mo man siya, parang ang lumilitaw during the interview, ako na ngayon nagko-cross-examine sa kanya eh. Easy to say, difficult to prove. Sabi niya, attorney, kaya kong patunayan yan, kunin mo lang yung phone ko. Ilalabas ko lahat yan, sabi niya. Yun nga, yung problema dyan, ibig sabihin, alam na ng ano. Well, hindi naman makukuha basta-basta yung phone na yan kasi nasa custody ng court yan. It has to be through a motion
to retrieve the mobile phone and to subject it for forensic examination. Once na makuha namin yan, bubuksan namin yun, then screenshot, i-print for comparison. Okay. Finally, attorney, no? Ano po yung tugon niyo doon sa mga nagdududa dito sa credibility ng inyong kliyente? And number two, yung mga nag-iisip na hindi ginagamit lang itong si Ramil Madriaga para siraan yung vice presidente. Dahil lahat ito may kinalaman sa 2028. Wala ko kaming connection doon sa mga nagpa-file ng impeachment. In fact, as nabalitaan ko lang sa news yung pagpa-file ng plunder complaint, wala ko kaming connection yan. Ang gusto lang talaga ni Ramil, mailabas yung katotohanan, syempre, hindi lang against VP Sara, pati kila Attorney Roque. So, kahit anong gawin niyo po, hindi niyo po ma-establish na ginagamit kami ng mga other groups to do this dahil iba po yung hinaharap niyang problema. At kung gagamitin man siya ng mga complainant doon sa impeachment in due time sa hearing, willing naman po siyang mag-testify based sa affidavit niya. In fact, hindi naman kasama tong affidavit na to sa plunder complaint kasi bago lang ho to eh. Lumabas lang ho to few days lang. Yung plunder complaint na yan, matagal nang ginagawa ho yan.